mamaya. Sana kaya si ma'am? Pasok siya ngayon. Baka wala siya ng oras na. Wait na masyado si ma'am. Late ka Angela na. class! Good morning Good po. morning, ma'am. Kumusta kayong lahat? Mabuti Okay na na po. So, bago tayo magsimula sa ating talakayin ngayon is, ayun muna tayo. Tayo ay mag-doa. Silent reader lang. Okay, sit down class. So, bago tayo magsimula, magtatawag muna ako ng attendance. Ha? Sarah Dinay, Present po. Ira Maton, Baitata Makasilang, Rowena Makasilang. Present po. Okay, daming absent. So, before we start, wait lang. Nalilito pa pala ako ng video. Ito ba? Takpan muna natin yung klasan. So, bago natin simulan, sa ating main topic is, meron muna akong konting katanungan sa inyo. About siya sa, about siya sa pagpapahalaga ng palikasan. So, may tatawagin akong isa sa inyo para sumagot ng aking katanungan. Miss Rowena? Yes, ma'am. May tatanong ako sa iyo. Ano ang wait lang, paano ba? Ano ang paano pahahalagahan ang kalikasan natin? So, paano papahalaga ng ating kalikasan? Yes. So, sa pamamagitan po, ma'am, ng huwag magtatapon ng basura kahit saan-saan po. So, yun po, ma'am. Okay, thank you. Next, last question. Sarah Ginay. Yes, ma'am. Stand up. Ito naman is about sa pakikipagtulungan. Paano ba gawin ang ng isang tao or ng ibang tao ang example pag sa kasamahan nyo? Paano nyo gawin na makikipagtulungan kayo sa isa't isa? Ganun. Kagaya nga po ng sinabi ni Rowena Makasilang doon sa pagpapahalaga sa kalikasan, yung huwag magtapon ng basura kahit saan-saan, sa pamamagitan ng mga pagsabi mo lang sa mga kasama mo or pakikipagtulungan mo lang sa barangay ninyo, for example, na makalat yung mga or ma-disseminate yung mga information na huwag kang magtapon ng basura or sabihan mo yung mga kamag-anak mo na huwag kang magtapon ng basura. At saka, example na rin is yung sa group mates mo. Kung may mga group project kayo, yung sa way mo lang ng pagpunta mo doon kung saan man kayo pupunta or kung saan man gaganapin yung project niyo is way na rin yun ang makikipagtulungan niyo. Okay, thank you. So, proceed na tayo sa main topic natin. Ang main topic natin is patungkol sa mga panahong paleolitiko at neolitiko.
unlad ng prehistory. Nailalarawan ng mga pagbabagong naganap sa pamumuhay ng mga tao sa panahong Paleolitiko. Napaghahambing ang mga pangyayari sa panahong Paleolitiko at Neolitiko. Bali, explain ko na lang siya mamaya. Proceed tayo dito. So, ano nga ba sino ang nakakaalam sa etong pamagat na to? Sino sa inyo ang nakakaalam? Ma'am, wala po. Okay, ako na lang din ang mag-explain. Yes, ma'am. So, ang start muna tayo sa panahong Paleolitiko. So, ang Paleolitiko at panahong Neolitiko, ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko ito yung dalawang mahalagang yugto ng prehistoryang noong panahon na nagpapakita ng pagbabago sa pamumuhay. So, ang Paleolitiko or panahong Paleolitiko o panahong lumang bato, ano ito siya in English na, Old Stone Age, ay ang pinakamagandang yugto sa kasaysayan ng tao na nagsimula kumulang 2.5 bilyong tao na ang nakalipas at nagtapos ng bandang 10,000 before Common Era. Tamam. So, bali, ito ang kanilang mga katangian. Pamumuhay, ang mga tao ay namuhay bilang mga nomadiko at sila ay nangangalap ng pagkain sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap ng mga halaman, prutas at iba pang likas na yaman. Then, sa pananamit, please read sa 99. Sa pananamit naman, gumagamit sila ng balat ng hayop para sa damit. Sa paniniwala naman nila, nagsimula ang mga ritual at pananampalataya sa kalikasan at mga espiritu. Saan pa po yan? Yes po. Mga kasangkapan, gumagamit ng mga magaspang na kagamitan, bato tulad ng choppers, scrapers, at spear tips. Okay. So, may dadagdag lang ako. Sa apoy naman, natutunan nilang gumamit ng apoy para sa pagluluto or protection laban sa hayop at pagpainit sa lamig ng panahon. And another, pananampalataya at sining. Nagkaroon ng mga paniniwala sa espiritu, kaluluwa at ritual kaugnay ng kamatayan. Gumuhit sila ng mga larawan ng hayop at tao sa mga kuweba tulad ng nakikita natin sa cave or kuweba. At Altamira sa Espanya at Lascaux Cave sa France. Sa paninirahan naman, sorry, hindi ko na nasulat class. Tumira sila sa kuweba, tapos gumawa ng pansamantalang tirahan gamit ang mga ligas na materials or materials tulad ng sanga, dahon at balat ng hayop. So, bali, proceed na tayo sa panahong Paleolitiko.
before Common Era. So, ang Neolitiko naman ay ang panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato or should I say New Stone Age ay isang yugto ng kasaysayan ng tao na naganap mula humigit kumulang 10,000 before Common Era and hanggang 2,000 before Common Era. Sa panahon ito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay or pamumuhay ng tao tulad ng pagsimula nila ng agrikultura. Sino pwede magbasa ng panahon Paleolithic? Saan dyan, ma'am? Ito po. Pamumuhay, ang mga tao ay nagsimulang tumira sa permanenteng mga pamayanan. Yan lang, ma'am. Lahat. Agrikultura, nagsimula sa pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayop, pagtatanim ng mga halaman tulad ng mga trigo at barley. Mga kasangkapan, gumagamit sila ng mga pinapakintab at kagamitang bato tulad ng palapal at damo, ay araro. Thank you. So, proceed tayo sa kahalagahan ng panahong Neolitiko. Ang panahong Neolitiko ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng tao kung saan naganap ang mas pangunahing pagbabago sa paraan ng pamumuhay. So, ako nang bago sa dito. Pagsimula ng agrikultura, or should I say, ang agrikultura ay nagresulta sa mas tiyak at tuloy na supply ng pagkain na nagbibigay ng seguridad sa mga tao. Number 2, pamumuhay ng mga or sa mga permanenteng pamayanan. Dahil sa pagtatanim ng or pag-aalaga ng hayop, nagkaroon ng pangangailangan na manatili sa isang lugar upang mapangalagaan ang taniman at alagaan ng mga hayop. Number 3, mas maayos na kagamitang bato. Sa panahong ito, ang mga kagamitang bato ay ginawang malinis upang mas maging epesyente sa paggamot. Halimbawa, sa pag-araro, sa pagtatanim or palapol para sa pagpuputol ng kahoy at kutsilyo para sa pangangailangan ng pamayanan or pamayanan. Sa paggawa naman, ang teknolohiya sa paggawa ng mga gamit ay naging mas detalyado na nagresulta sa mas mababang gamit ng mga ito. So may ipapagawa ko sa inyo. Quiz. Kumuha kayo ng papel. Yes, ma'am. Okay, so, questions ito siya. Ay, hindi ko. Ito. Wait.
So, I'll give you 10 minutes para sagutan niyo. Mangkuha lang ako ng ballpen. Sige. Para maingay ha. Opo. Class. Wala pang Balikan ko kayo ah. Yes po.
Tapos na kay class. Tapos na po ako. Ang wala pa naman. Okay, you have 2 minutes na lang. Yes, ma'am. Tapos na. Tapos na po. Mas Rowel, natapos ka na Yes, ba? ma'am. Okay. So, bago magtapos ang klase nito, is may papasulat nyo na gusto yung pagkakaralin. Sagutan nito sa bahay at ipasa sa akin bukas. Bago ko makalimutan, quiz me. Open. Sige na. Sagot na kayo. Ma'am, tapos na, ma'am. Okay, tapos na ba ang lahat? Yes, Okay na ma'am. po. Okay. So, sige, kayo tayo lahat. And, magpasa kayo ng pagkalatag ng cheese para paulit tayo. Paano po ba? Okay na? Yes, ma'am. Tapos,